Hello po, welcome back to my channel. This is Leora Ninita. Bali matagal-tagal na rin po akong hindi nakakapag-vlog ng about mga reaction videos. Pero yung nakita ko po kasi ngayon sa news ay di po tayo pwedeng basta na lang manahimik. Ako po ay isang OFW, overseas Filipino worker na nakabase po dito sa North Cyprus. At may nakita po akong isang video ngayon sa YouTube na upload po. Ito po ay nakita ko po yung isang CCTV ng isang tinagurian pa namang sabihin na natin dapat siya ang nagtatanggol. Siya ang dapat na maging nanay na takbuhan ng mga nadidepressed na mga Filipino o mga distressed Philippine workers abroad. Pero bakit parang siya pa yata yung nananakit sa mga OFWs o sa isang OFW? Ito po ay nakita po sa CCTV po ng Golden News at na-upload dahil po sa isang nakakita na nagsumbong ng ginagawa po ng taong ito sa mga kinauukulan. Siya po ang naging witness at isinurrender niya rin po ang mga kuha sa CCTV at mga video kung paano sinasaktan ng dapat sana ay opisyal na ito na magtatanggol sa mga OFW, kung paano niya minaltrato ang isang kapwa OFW sa loob pa naman mismo ng diplomatic residence. Ang tinutukoy ko po dito ay walang iba kundi po si Ambassador Marichu Mauro, na viral po siya sa ngayon dahil naka-upload na po ang video niya na kung saan kitang-kita po sa video kung paano niya sinasampal ang isang OFW na nakatira pa naman doon yun na nga, sa residence mismo, diplomatic residence. Isang may edad na OFW na walang kalaban-laban. Isang 51 years old. 51 years old na OFW na kanyang sinasapak, dinuduro-duro. Kitang-kita po doon sa video, dinuduro-duro niya sa mukha, pinipingot niya, tinusok niya ng payong. Mula po sa buwan ng Marso hanggang sa buwan pong nakasalukuyan, minaltrato niya po itong OFW na ito. Mabuti na lang po at yung OFW ay naisalba. Sa ngayon po ay nakauwi na po ng Pilipinas. Pero dala-dala po sigurado ng OFW na ito yung trauma. Yung trauma na kanyang sinapit sa kamay ng isang opisyales na ang dapat ang advocacy niya dapat ay yung siya ang magtanggol, magprotekta, magmahal mga laga sa mga nakatira, especially sa diplomatic residence ng mga OFWs, na marahil itong OFW na ito ay nagkaroon siguro ito ng problema, kaya nandun muna po sa kanya. Sabihin na nga natin, maaaring may kasalanan ng OFW kasi hindi natin alam kung ano man ang talagang problema. Pero wala tayong karapatan, madam. Wala po tayong karapatang pagbuhatan ng kamay ang isang kaawa-awa at walang kalabang-labang Pilipina na nandiyan po sa inyong kalinga, sa loob pa naman mismo ng inyong diplomatic residence na kung saan doon din po kayo nakatira. Dapat po walang karahasang namamagitan doon. Dahil ang talaga pong inire-report na karahasan ay yung nagiging karahasan ng mga amo sa kanilang mga katulong. Pero ito po baliktad. Mismong kapwa Pilipino ang nananakit at nagmamaltrato sa kanilang kapwa Pilipino sa abroad na hindi po ito dapat. Bakit naman po, madam, ganun ang ginawa mo? Napakasakit po sa kalooban ko. Ang napanood ko po ang mga video mo. Grabing ginagawa mo.
Ito pong ginawa ko itong reaction ay talaga pong ito naman po ay may punto. I don't mean to lambast anyone. I don't want to say any harsh words against anyone. Reaction ko lang po ito. Kasi ako po ay isa rin po akong OFW. At napakasakit po sa mata tingnan na kung sino pa naman yung tinaguri ang opisyal sana, nalalapitan, nahihingian mo ng tulong sa sandali ng iyong paghihikaho, sa sandali na ikay naroon sa ibang bansa at wala kang masulingan. Kung sino pa yung itinuturing mo na sana, 'di ba? Siya mong kaninga. Pero ano po ang ginawa ninyo? Bakit mo naman po ginanon, madam? Nakakaawa yung Pilipina. Tinatakpan na nga lang po yung kanyang tenga. Tinatakpan na lang ang kanyang ulo para hindi siya abutin ng iyong pagduduro, ng iyong mga pananapak. Pero tuloy ka pa rin po. Tuloy ka pa rin sa iyong ginagawa. Mabuti na lang at merong isang kasama sa bahay na katrabaho na nanduroon na siyang umawat sa iyo. Naku naman, madam. Ang balita ko, ayon doon sa balita po kayo naman daw po ay galing ng ibang bansa. Hindi naman daw po ganon ang inyong record. Maganda. At may malasakit po kayong talaga sa mga foreign workers. Kaya po noong February 20, kayo po ay naitalaga, tumaas ang inyong ranggo, ginawa po kayong Philippine Ambassador to Brazil. Ayan, ipinagkatiwalaan po kayo ng pamahalaan upang mangalinga sa amin na kagaya namin na mga nagtatrabaho sa abroad. Pero ang tanong, karapat-dapat ka po ba? Madam, ikaw kaya po, ikaw ang ganunin. Nagbaliktad po kaya tayo ng sitwasyon, ikaw po kaya ang OFW at iparana sa iyo yung ganun. Di ka po ba kaya naawa? Di ka po ba kaya maawa sa sarili mo? Pasalamat po kayo ang gaganda ng inyong makatatayuan sa buhay. Hindi nyo na kailangang magtrabaho na kagaya sa amin, utusan, takbo dito, takbo doon, akyat doon, akyat dito, gaya ng kanta ko. Para lang po magpakahirap kayo sa kabuhayan inyo. Hindi na kayo naawa doon sa Pilipina. Ang tanda na ni Manang, 50 na. Kahit pa nga, kibata, tao po yun. Tao yun. Madam. At trabaho mo ang mga laga. Hindi yung manapak, hindi yung manampal, hindi yung manduro sa mukha, hindi yung manusok ng payong sa kapwa mo Pilipino. Diyos ko naman, madam. At kung tutuusin pa naman, madam, hindi lang pala Brazil ang hawak mo. Hawak mo pa ang Venezuela. Dami mong hawak na lugar. Ang Guyana, hawak mo. Biruin mo kung ilang Pilipina ang titira sa'yo mula sa iba-ibang bansa na hawak mo. At lahat ng iyon ay mamaltratuhin mo. Diyos ko naman, madam, maawa ka naman sa kayong. Ngayon, alam mo, ginagawa sa'yo, under investigation ka. Na dapat lang. Ha? At ongoing na yung pinipilit ka makauwi ka na ng bansa, ng Pilipinas. Dahil marami kang kakaharaping investigasyon. Hindi ka naman pwedeng makapagkaila, madam. Dahil malinaw na malinaw doon sa CCTV. Ang CCTV ang makapagpapatunay na upload na po ito all over sa YouTube. Kaya buong mundo nakita yung kagagawa ninyo. Hindi kayo pwedeng magkaila. Sa ngayon, ayaw nyo pang magsalita. Kasi wala naman po kayong masasabi na. Dahil lahat ng kailangan mong ipaliwanag, nandoon na po sa CCTV. Grabe kayo. Hindi na kayo naawa. Tingin ninyo sa aming mga OFW, kumot OFW lang kami. Ang liit ng tingin ninyo. Tingin ninyo sa amin parang mga walang pagod, walang puso, hindi nakakaramdam ng sakit, ng hiya. Maawa naman kayo. Pasensya na po ay ako'y talagang hindi makayanan na hindi po ako talaga mag-topic tungkol dito. Kasi po, nung nakikita kong sinasapak niya si Manang, pakiramdam ko, hindi, kaming lahat ang ginawaan mo ng ganon. Dahil kapwa kami lahat, kami OFW. Iisa ang aming kulo. Iisa po kaming lahat.
Panawagan ko po ito sa lahat po ng mga ambassador. Hindi lang po yung Philippine ambassador to Brazil na ito. Please po, wag namang ganun ang gagawin natin. Maging mabait po tayo, mapagmahal at maging mapagkalinga. Tulungan natin ang ating mga kapwa Pilipino. Kung ano man sila, naging mabait man sila o hindi man sila maging mabait, wag nating saktan. Kausapin, pagsabihan, pero wag namang saktan, wag pagbubuhatan ng kamay. Kaawa talaga. Kaya pasensya na po, naglabas lang talaga ako ng nasa loob ko. Hindi po kumot ako'y nagbablog o nag-YouTube po ako o ganito, sakyan ko. Hindi po yun. Hindi, wala po yun sa puntong yun. Mula po ito sa kaibuturan ng aking puso. Dahil bakit? Ako po ay isa ring OFW. At ayoko pong ang dinanas ng isa danasin pa po ng iba. Marami na pong ganitong sitwasyon. Pagmamaltrato sa amo, pagmamaltrato ng mga nasa kapamahalaan, wag na pong madagdagan pa. Tama na. Tama na. Kung may mali po ang isang katulong o ang isang OFW, marunong naman po kaming pagsabihan eh. Nakikinig naman kami. Hindi nyo na kami kailangang maltratuhin, maliitin, pagbuhatan ng kamay, dustain ang aming pagkatao. Pwede naman kaming pauwiin eh. Kung ayaw nyo sa amin, pauwiin nyo lang. Pero wag niyong pagbubuhatan ng kamay. Alam nyo po, Madam, Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro, alam nyo, nawa justice be served sa'yo. Kung kailangan nyo pong maghimas ng rehas, nawa po. Kasi, for just to justify what you have done to this poor lady, na maybe she's just done something which is not so a big problem for you. Baka mga minimal lang na mga mistakes. Pero kailangan mo na siyang pagbuhatan ng kamay. I'm so sorry for you, Madam Marichu Mauro. Pag uwi mo ng Pilipinas, malaking kaso po ang inyong kakaharapin. At baka mawalan pa kayo ng pwesto. Well, lahat ng hindi magandang ginagawa ng tao sa kapwa-tao, asahan nyo po, may hindi rin magandang balik po yan. Good luck po sa inyo. Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro. Good luck sa'yo. Ay, nako. Ewan. Ang hirap po talaga maging OFW. Lalo na po, ito pa yung ating mga mapupuntahang ambassador. Na kung alin pa yung dapat na siyang kumakalinga, tumutulong, ay siya pa yung nagmamaltrato. Baliktad. Siya. Sige po, ito po ang inyong lingkod. Muli, si Liora Ninita. Maraming salamat po. Naihinga ko lang po ang aking sama ng loob. Dahil hindi po kaya ng aking konsensya ang lahat ng nakita ko po doon sa video. Hindi po talaga maatim na hindi po ako makapag-ere ng aking saloobin. Maraming salamat po. Sana po maunawaan niyo rin na po ako bilang isang OFW na naawa po ako talaga doon kay Manang. Salamat Manang, nakauwi ka na po ng Pilipinas. Maraming salamat sa Diyos at hindi ka pa rin niya pinabayaan. Sige po, hanggang dito na lang po. God bless us all. Thank you. Salamat po sa inyong pagwawatch.